balikan ko lang po si Colonel Espinido. Colonel Espinido, to clarify, no, sinabi mo na tumawag ako to clear Mayor Navarro. I merely relate to you for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman nun. Daming mga mayors na lumalapit sa amin. Hindi ko na po mapangalanan. Maraming lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating, hindi ko naman po trabaho 'yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo, even sa DILG kay Secretary Anyo noon, even sa ating mga Chief PNP pag may lumalapit na mga mayors, not only sa Mindanao, even in Luzon, medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi, sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay Presidente. Meron pong ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PIDEA, to validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer ko po sa inyo. I did not tell you to clear him. Wala naman po akong alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong nakakaalam, trabaho nyo po yan bilang police doon sa area ninyo. Tama ba, Colonel Espinido? Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand for that reason, pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa Uzamis at saka hindi ko din papil yung magsali sa kung ano ang validation sa watch list. So talagang inano ko sa kanya, hindi ko kasali or alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya to clarify also na baka may intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only the way ng pag-usap namin, Your Honor, Mr. Chair. So, klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan ko? May pumilit ba sa'yo? Remember, you are under oath po, no? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge, Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about sa for that matter, no, na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor, late Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Bakit nasingit? Wala naman siguro. Sigurado Mr. Chair, ka? You're under oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor, Mr. Chair. Sigurado ka? Yes. Yun talaga ang ginawa mo na affidavit, original affidavit? Yun naman ang original sa akin na, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ako doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message, the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos stated man doon na, Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinapupunta ako ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. In fact, mayroon nga ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa Lasto ba? Basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang kasi na pag-usapan yon, Your Honor, Mr. Chair. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So, nagtanong siya bakit hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang ano yun na Lasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na
pinahintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. Turo sa inyo sa ang sabi ni Sir Bungo. So, yun lang ang parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record you included hearsay in your affidavit. Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So purely hearsay. Colonel Espinedo, if alam mo palang hearsay, pulis ka, di ba? Pulis ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Na kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bungo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead, Your go Honor? ahead. Go ahead. Your Honor, Mr. Chair, what did the Quadcom committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case, and I must have probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation, tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman palang personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puri ng isang tao na wala ka naman palang personal knowledge. Ito, madagdag ko lang, with the permission of Senator Bungo. 2:34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarin, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through STL. Dalawa kami tatawag sa'yo na i-clear namin yung si Navarro. Tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa'yo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagkasabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir, Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, una si Sir Bong, nagsabi na wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, cleared na siya. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. At saka pangalawa, ikaw hindi ko lang. sinasabi na nagsinungaling ka. Hindi ko, ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako, hindi ko ma-remember. Pero, nagtataka lang ako kasi kung cleared si si Navarro, sinabi ni Bungo, sinabi ko, hindi ko talaga but anyway, I will tanungin lang kita sa next hearing pag andyan na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bungo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up? You have sir, 1 minute to go. Okay lang? Perjurious kasi yung sinabi niya sa affidavit. You are claiming a fact, but you admitted you have no personal knowledge. Wala namang nakalagay dito na hearsay, meaning you lied in your affidavit, Colonel Espinido.